Iyon 'no, natapos na ang ating DIY wardrobe at 3 layer ang ating hangiran, ayan. Mataas 'to. Buti na lang nagka-oras tayo ngayon at nakagawa tayo ng bagong DIY project. At ito na nga, wardrobe ang aking ginawa na hanggang kisame. Alright, intro muna tayo mga kabilang. Tawagin mo na lang akong di akauntintero. Gagawin ang lahat, hindi ako nagbibiro. Iaalay ang lahat para sa pamilya ko. Kahit na mahirap ay susubukan ko. Dahil ako ay akauntingtero. Dahil ako ay akauntingtero. Thank you, may pa-intro na. Alright, yan nga, ito na naman ang ating struggle, yung pagbubuhat ng ating plywood. At as usual, pinapasakay natin sa PVC, pagulong-gulong. Ito mong asong to. Hindi pa ako nagsisimula, nakapwesto na. Art! Art! Akala, higaan niya. Siyempre, kailangan muna natin magkape bago tayo maggayat. Actually guys, madali lang yung ating gagawin. Kasi corner yung ating kakabtan. So may wall siya magkabilang side, kaya pinto lang talaga ang ating gagawin. 'Di ba? Madali lang to. Ano Art, the wonder dog. Nakakita ka na naman ng pwesto. Gagawan din kita ng sayo. Wait ka lang. Kakaiba itong nabili ko sa City Hardware guys. Medyo hindi ko maintindihan yung manual. Wala rin naman ako makita sa YouTube kung paano magkabit nun. Kaya patamaan na lang natin. Let's go. Pero mukha namang madaling gawin. Ang importante, mapatama mo sa railing at saka tuwid yung pinto pag kinabit mo.
Siyempre, liha-liha din. At ngayon, oras na para kabit ang mga gulong niya. Dahil naliha ko na naman yan. So, depende na lang sa pagkakaintindi ko sa manual kasi masyadong shortcut. Mga sukat-sukat lang yung nakalagay. Kaya ganyan lang, kakabit lang natin. Depende sa sukat na nakalagay. Alright. Nakaipit daw. Naiyak. Dala mo na? Ha? Yan, naikabit ko na sa isang pinto. Magkabila na yan, taas baba. Para papagulungin na lang natin, hindi natin bubuhatin papasok ng bahay kasi mabigat talaga to. Alright, kabit na natin yung isa pa. At ito na naipasok na natin. Tulad ng sinabi ko, sa pagitan lang ng mga wall natin ilalagay ito. Kaya pinto lang talaga ating ginawa. Ganyan lang. Pagulungan mo lang ganyan, magkabila. So bali dalawang pinto to para left and right lang natin ginagalaw. At syempre, hindi naman natin masasagad sa kisame ito kasi kahit buo yung plywood natin ginamit, mas mataas pa rin talaga yung ating kisame. Meron siyang space. Kaya gagawa tayo ng sahig at tatakpan din natin yung ibabaw para sarado talaga. Kaya gagawin ko muna yung sahig at saka yung ating pansarado sa taas. Let's go! At ito ngayon siya, buo na. Sa kasamaang palad, nabura yung ating video kung paano natin ginawa yung sahig at saka yung cover sa taas. Siyempre yung installation, kasi bago lang yung ating action cam. So hindi ko pa naayos ang settings, nag-overlap yung mga video kasi naka-loop pala. So simple lang naman yun, kaya okay lang naman. So ito na yung cover sa taas. Sagad na sa kisame. 3 layer ang ating gagawing hanginan kaya mataas ang ating ginawa para masulit. Siyempre yung baba, hindi ko ini-screw yan. Nakapatong po lang yan kasi ayaw ko magbutas ng sahig. At yan na siya, may laman siya. Ganito ang itsura niya. May damit na. Yan. 3 layer. Binili ko lang sa handyman yung mismong hangiran na iniipit sa wall. So kung titingnan natin, ganito siya kalaki. Yan. Mula sahig hanggang kisame na. Yan, ganyan. At katulad nga ng sinabi ko, itong sahig, nakapatong lang din yan sa kapwa sahig. Yan. Madaling iangat kasi ayaw ko magbutas dito sa tiles. Hindi rin yan nakatornilyo dito sa wall. Talaga nakapatong lang yan, nakasalpak lang yan dyan para
madali natin kunin pag tatanggalin na natin. Kasi darating din naman ang araw, aalisin natin 'to paglaki ng aking anak. So, wala yang butas dito sa tiles, basta nakapatong lang yan. At ito namang taas, siyempre nakatornilyo yan sa wall. So, magkabilang gilid lang din, wala tayong nilagay sa kisame. Dati dito ako nagsasampay, so ngayon nilipat na namin diyan. Ayan, tatanggalin din natin 'to para mas maluwag ang ating kwarto. So, bale doon lang naman ako nagtornilyo sa sulok. Yan, kung makikita niyo yung plywood na yon. Yan lang yung nagdadala dyan sa taas. Wala nang iba. So, tinibayan na lang natin ang tornilyo. Sumasabay pa siya. Just to add lang, naglagay tayo ng brace para sa ating sampayan para sure na hindi babagsak kasi nakaipit lang sa wall yan. Na nabibili sa handyman yung iniipit sa wall. So, para sure na kayanin niya ang bigat, naglagay tayo ng support. Ayan. Taas baba na yan. Pero yung sa pinakataas, doon lang natin nilagay sa pinaka-brace niya. Yun. Doon lang nakasabit yan. So, yan na. Ang dami na agad ng laman. At kayang-kaya naman ang bigat. Alright. Maglalagay pa rin tayong ilaw dyan kasi medyo madilim. At syempre, lalagyan natin ng handle. Pwede din natin itong balutan ng wallpaper o kaya pinturahan natin para mas maganda. Kahit white color, mas maganda pa rin. Pwede rin na varnish lang or brown. Lagyan natin ng stain. Yan, pwede rin. Yan, ilawan natin para mas maliwanag. Ganun po ang hitsura niyan. Yan, sagad sa taas. Alright. Thank you for watching at sana okay lang sa inyo ang panonood ng aking ito. DIY lang to. Yan, kita nyo naman sagad to sa wall. Minsan lang hindi talaga pantay ang ating wall kaya medyo nagkakaroon ng space na ganyan. Kasi kung mapapansin nyo, lapat na lapat sa ibang part. Yan, sa pagkaka-finish yan. Pwede naman nating habulin yan. So, susulatan lang natin tapos isa-sanding. Pero okay na yan. Kahit hindi naman lapat na lapat. Okay na yan. Para sa pansarili, para sa atin. Alright. Thank you for watching. Bye-bye. Tawagin mo na lang akong the accounting